Hello Guzman fam! Tag-ulan dito sa amin ngayon sa California and mostly magka-catch up lang kami sa mga gawaing bahay. Asamahan natin uli si Asha mag-practice ng bisikleta niya. Pangatlong araw na niya at medyo na-master niya na yung pagbabalance sa bike and I think ready na siya halos gumamit ng pedal doon sa kanyang bisikleta. Kailangan ko din nga pala umakit doon sa bubong ng pergola namin para linisin yung gutter dahil nagbara. Sarap talaga magkaroon ng sariling bahay pero minsan masakit din sa ulo. And then later guys, pupunta kami sa Target para bilhin yung pa-Christmas gift at pa-anniversary gift na rin natin kay Aimee. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere with you is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all away. 'Cause my heart screams, let me carry you home. Let me carry you home. Practice uli kami ng bike. Third day, medyo nakaka-balance na siya. 1, 2, 3, 24. Wow, it's 28. 28? Yes, your record. Hi. Yung iba gumagamit ng training wheels. May nabasa lang ako na mas okay daw yung balance bike. Yung babalansihin lang, tinanggal ko muna yung pedal tapos magbabalansi siya. Tapos kapag naka mga 15 seconds na siya or more, pwede ko nalagay yung pedal. Medyo malapit na siya kasi nakaka 20 seconds na siya. Good job, Asha. 1, 2, 3, 18. That's 19 seconds. Oops, it's okay. It's okay. You okay? I'm good. 25 seconds. Gusto niya napakabit yung pedal. Kaya niya na raw. Sige, one more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Good job. I think you're ready for the pedal. Yeah, I am ready. I am ready. You sure? Yes, I am ready. Ready na raw siya. Okay, we're gonna put the pedal now, okay? Yay! You sure about this? I am very confident. Let's see. I'm scared. You Asha, just start by doing the For moral support daw si Kuya. Asha, just start by what you were doing before you had pedals. Just do that, and then when you're ready, put it on. Just do like that slide and then put on the pedal while you're... Oh my God! Ang galing! Your first pedal! You did it! Oh my God! You're so good! Look at her! Galing oh! Good job! High five! So proud of you! I knew I could do it. I knew it! Napadaan tayo dito ngayon sa Home Depot. May nakakita tayo dito. Ano, maitatanim na naman. Mahilig sila yung mga bata sa mansanas. Ultra Dwarf Fuji Apples. Bibili tayo nito. Ito. Kunin natin to. Subukan lang natin. Wala namang mawawala. 5 to 6 feet tall by 5 feet wide. Pahinga muna tayo sa citrus. Kala mo namumunga na yung citrus eh. No? Para kay Asha to. Paborito ni Asha to. Fuji. Sa wakas, tumigil din ang ulan. Halos 1 linggo umuulan dito sa amin. Aayusin ko lang guys yung gutter nito kasi nagkabara. Hindi siya tumutulo. Kaya wala masyado lumalabas dito. So, kailangan ko siyang akyatin. Actually, taon-taon ko ginagawa to. Kasi kapag fall, yung mga dahon sa kapitbahay, bumabagsak. Tapos nagbabara yung alulun. Yun na, puro dumi. Gandun sa dulo. Kita nyo guys, oh. Meron na tumutubong halaman dito sa gutter. Dito yung butas eh. So baradong barado na siya. Yung butas niya, barado na. Kaya hindi siya tumutulo. Linisin lang natin.
Dito tayo sa taas, sa bubong. Ito yung mga kapitbahay natin. Yan. Ito, lagpas na dun sa bakod natin. Kaya puputulin ko na rin to. Kesa hintayin pa natin siyang bumagsak. Mahal na mahal natin si Costco. Baho niya guys, amoy kanal. Kaya mahirap din kapag ang bahay nyo 2-story. Kasi yung alulod sa second floor, hindi nyo na malilinis. Kailangan nyo mag-hire. Kasi napakataas, delikado. Yeah, what's up? Did you see the Hornet versus OKC? I know. Yung sa taas na alulod, hindi ko na maaakyat yan. Kaya kailangan mag-hire kayo. Last year, we spent like $400. Yung mga ganito, pwede pa. Kasi mababa lang. Pero doon sa taas, tsaka sa harap ng bahay, buwis buhay. Yung si Jairus, she just got home. Binawasan lang natin guys. Yun lang kasi ang abot ko. Alam mo naman, maliit lang tayo. At least nabawasan, di ba? Ganito karami yung nakuha nating barado. Yun, malinis na. Yun yung isa sa mga na-realize namin. Bago kami bumili ng bahay, gusto namin talaga malaki. Pag bago kasi tayo, di pa tayo nakakabili ng bahay. Gusto natin yung mas maganda, mas malaki. Nakuha namin to, 2,500 square feet. Ang gusto talaga namin yung 3,000, at least 3,000. Ang sabi namin, pwede na to para beginner na bahay. Tapos, pwede naman kami mag-upgrade later on. And then, nung nandito na kami, yung reality, nag-set in na. Ang dami mong pinapaayos, pinapintahan mo, lagyan pergola, papa-landscape mo, tong HVAC, nasira din to guys. Parang naka almost $5,000 din kami dyan. Yung water heater tank, pinalitan din namin. Yung mga bintana, pinalitan namin yan. Lalo na yung sliding door, kasi di na siya mabuksan. And then, yun nga, yung mga maintenance, katulad nga no, alulod, nagbayad ako $400 kasi hindi ko naman maaakit yun, sobrang taas. Ayun doon. Sobrang taas. It takes a lot of time din. Tsaka pera. Na-realize namin nung nangungupahan kami sa apartment for 2 years, mas marami kaming oras sa family. Actually, sa totoo lang, meron pa rin kaming thoughts na, alam mo yun, kung mangungupahan kami, ibebenta namin yung bahay. Tapos pwede namin invest yung pera, mas kikita pa kami. Pero nasa horizon yun. So, kaya doon sa mga bago, yung mga papunta pa lang dito, bago rito, di pa nakakabili ng bahay kung may balak kayong bumili ng bahay, napaka-importante talaga na, kung ako lang ay babalik ko lang yung panahon na bumipili kami ng bahay, mas pipiliin ko yung mas maliit, mas less ang maintenance. Kung makako kayo ng bungalow, yun yung target namin. Siguro kung bibili pa kami ng, yung talagang bahay namin, kung ibebenta man namin to, yung single story house lang. Kasi alam nyo guys, bago kami bumili ng bahay, na-inspired din ako dun sa katrabaho ko sa, nasa LA pa kami, taga Orange County, yung katrabaho ko. Laki ng bahay niya, siguro 3,500 square feet. Wala lang, parang na-inspire din ako. Sabi ko, pag magkakabahay ako, at least 3,000 square feet. Kaya doon ko nakuha yung idea na ganun. Pero noon, nakatira na kami dito. I mean, it's a good house. We made a lot of memories. Pero hindi siya ganun ka-practical. Lalo na maliliit lang kaming tao, tapos sa 4 lang kami. So, advice ko doon sa mga bago, tsaka yung mga gustong bumili ng bahay, bumili kayo ng bahay na eksakto lang. Huwag kayo masyadong bibili ng malaki. Kung ako lang naman yun. Iba-iba naman tayo. Yung malaki, yung bahay, tsaka mas magandang bahay, meron siyang kapalit. Yung oras nyo, kasi kailangan yung mag-OT kapag yung hindi sakto yung pang-mortgage nyo. Pwede naman. Kung may pera naman din talaga kayo, tsaka gustong-gusto nyo talaga, bakit hindi? Pero minsan kasi, marirealize na lang natin kapag na-experience na natin. Di ba may kasabihan nga sila na learn from your experience. Pero sa totoo lang, mas maganda kung if you will learn through other people's experience para at least hindi na kayo magkakamali. Malalaktawan yung stage na yun na kailangan yung magkamali sa sarili nyo kasi sometimes it's very costly tsaka yung oras nyo masasayang din. Sampo. Hinabi mo. Dito natin bibili yung gadget ni Amy. Yun. Gadget. Ang ganda oh. Ito Bing. Kaya lang, wala silang display. Ito. Ano to? Yung bagong gadget ni Amy. Oh.
Nandito kami sa Best Buy kasi akala namin meron silang display. Naka-display lang nila dito microwave. Wala sila nung air fryer na gusto ni Amy. Bibili talaga kami sa Target kasi sa Target 90 days yung return policy nila. Dito kasi o kaya sa mga Amazon, pag bumili kayo, although pare-parehong presyo, 30 days lang yung return window nila. Malapit lang yung Target dito actually. Next door yung Target. Wala pala akong pasok ngayon kasi na-cancel na naman tayo. So ngayong linggo na to, isang beses lang ako nag-work. 6 na araw tayong day off. Hit or miss sa trabaho namin. Minsan may pasyente. Minsan sobrang busy. Minsan wala. Since part-time, kasi pag part-time ka na, ikaw na yung priority na makakancel. Per diem, tapos part-timer. Bakasyon. Kaya masaya tong isa. Kasama niya yung pogi niyang asawa. Kasama ko yung panganay ko. Yung panganay niya. Baka may display din sila dito. Ito. Yun. Tsadan. Ito. Success. Success! Success si Amy. Success ba? Success. Kaya ano ito? Luluto na tayo ng healthy foods like French fries. french fries, Hindi healthy. lechon belly, lechon kawali, pambira. 52 degrees Fahrenheit sa amin. Ganda ng weather, ang sunlight. Sarap din yung nasisikatan ng araw eh. Tsaka syempre, healthy kailangan natin yan sa ating katawan. Eh ganoon. Panay ano kasi, kung ano ng mga binabasa ni Amy, kailangan daw sunlight. Yun, susundo lang kami ng mga bata guys at the same time. Ito na yung exercise namin for today. Yes. 2026. Let's go. Let's go, 2026. Ang ano na namin ngayon, concentration talaga, kailangan maging healthy. Priority na yun talaga, priority as in, don't take it for granted, no? Yung mga bata pa. Mga bata pa dyan, ako. Ingatan yung sarili nyo, huwag kayo magpupuyat. Take it from us. Minsan, huwag natin hintayin paghuli ng lahat. Minsan kasi, mas iniisip natin siya, mas binibigyan natin siya ng attention kapag nandyan na yung sakit. Pero pag bata pa tayo, di ba, alam nyo yung stage na, alam nyo yung kunwari doon sa, sa nursing, no? Nung CNA ako. Yung mga kasama ko, gumagamit sila ng mga back support. Pag bata ka pa, hindi ka gumagamit, akala mo lahat, kaya mo, invincible ka. Kaya ko mag-turn, kahit mabigat, kaya ko mag-transfer ng pasyente. Sapatos niya Skechers. Sapatos ko flat. Medyo sumasakit na rin pa ako. Kaya okay kapag bata ka pa, ma-adapt mo na yung makinig ka sa experience ng ibang tao para hindi mo pagdusahan. Dahil pag siningil ka, naku po, yari. Kaya nga kanina yun, bumili kami ni Amy kanina ng air fryer. Tapos, bumalik kami actually sa Costco. Bumili kami ng tilapia. Medyo excited kami. Actually, sumali pa kami sa group, yung air fryer group, para makakuha kami ng mga recipe. Yan. Kasi yung oven namin, yung malaki, gamit na gamit talaga ni Amy yun. Kaya lang, syempre, minsan, magto-toast ka lang ng 2 tinapay. Bubuksan mo pa yung buong oven. So, bumili kami ng air fryer oven. So, hopefully, looking forward kami sa kung ano yung maluluto namin. At sana makatipid ng electricity. No? Oo, makatipid na electricity dahil actually gas, makatipid kami sa gas. Sa gas pala. Kasi mas maliit na lang yun eh. Excited na kami. Ito yung mga bagay na kapag matanda ka, dito ka na na-excite. Yung mga gadget, di na kami na-excite eh. Yung mga bagay lang na nakakapagpadali ng buhay natin. So, how's school? It's good. No. Drama? No. No drama. Kasi, mag-unboxing na raw si Amy ng kanyang bagong gadget. ASMR. Sabi ni Asha kanina na pagkakita niya, "What is this? What is this you waste your money on?" Unboxing time. Unboxing time. And then make it glow. Wow, it's glowing. And I make the light glow. There you go. Oh no! Nalagyan! Nasira na. Giant broken. No! Ito bang klaseng unboxing to? Oh, you know what? I have a better idea.
Hold it down there. Wait. Gadget ni Mami. Laki! Yes, the grand reveal. Ang toy ni Mami. That's how it works, okay? Ngayon saan natin to ilalagay? There's a problem. Ilalagay ito sa garahe. At yun na nga yung vlog natin for today. Dito ko na po tatapusin yung vlog natin at sana po nagustuhan nyo. And if you do, please don't forget to hit the like button at magkita-kita po tayo sa susunod na vlog. Bye!